In truth, may mga movies akong ginawa na hindi ko pinapanood. Pumayag ako sa mga roles na hindi ko talaga pwede ipagmalaki. Isang production from director to assistant director, cameraman, soundman, makeup artist, utility, lahat yan. Nagdagdag sila. Abot ang punto na lalakad na ako sa kalye, natutulog na ako sa luneta. Nagbukas ako ng mga malalaking basura, naghanap ako ng pagkain. At hindi talaga yung droga. 5 beses ako nakuli, binubugbog ako ng pulis. Dami kong ginawa na sabihin mo na hindi ko maisip magawa ko ngayon. Pero nagawa ko dahil sa droga. Kasama. No, talaga. No, nabubulok na talaga, physically. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, umaga, hapon, gabi, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Nako, eto na tayo. Guwapo, papabol, hagabol, pero ang daming pinagdaanan nitong ating makakausap ngayon. Isipin mo, sa kanyang pagiging buhay artista, dumating siya sa buhay niya na naglalakad sa salansangan, walang pera, magmimistulang taong grasa. Aalamin natin ang kanyang buhay. But of course, ang isang ramp model, ang isang artista, ang isang host. Please welcome Lito Gruel. Okay, maraming salamat at maraming salamat sa lahat ng mga fans mo at mga viewers mo na talagang nanonood sila kasi alam nila yung mga topics mo kasi napakaganda. Nabati ko kayo. Lahat ng mga staff ng Battle Against Ignorance Foundation, maraming salamat din sa tulong nyo at malasakit at saka sa Safe Haven Recovery Village. Kumusta na po kayo? I'm okay now. Nailigtas ako ng Panginoon sa aking nakaraan. Binigyan niya ako ng panibagong mission sa buhay para bumawi ako sa mga maling choices ko noon. I am now the Executive Director of Bay Foundation. Hindi lang ako nagbago, naging malinis na ako sa droga for 24 years. Binigyan ako ng pagkakataon na tumulong din sa kapwa. Hindi lang drug dependent ang tinutulungan ko, kundi pati mga bata, no? Kasi ini-invite nila ako as a resource speaker to talk about drug addiction. Ngayon, sa Battle Against Ignorance Foundation, blessed din ako na merong opportunity na makatulong din sa mga tao na pinabayaan na ng society, pinabayaan ng pamilya nila, pinabayaan ng taong bayan talaga. Balikan natin ang nakaraan. Sino nga ba ang isang Lito Gruel? Paano nga ba siya nagsimula sa showbiz? Paano nga ba nagsimula ang kanyang karera sa pagiging ramp model? Paano nga po ba? Sa Cebu ako lumaki, sa University of San Carlos, from grade school to college. Ngayon, second year college, nag-architecture kasi ako. Pero hindi ko tinapos kasi nasubukan ko mag-fashion show sa isang department store na dati 50 pesos lang ang show namin. Pero sa amin, malaking bagay na yun. Tsaka parang alam mo na yung feeling ng isang estudyante na ordinaryong buhay, normal routine lang, very unremarkable ang mga nangyayari. Ito all of a sudden, merong opportunity na ikaw na sa gitna ng limelight habang naglalakad ka. Naging kaibigan ko sila, tapos yung feeling kasi ng pagmo-model nun ay very enticing. Parang ang sarap ng pakiramdam. Sa panandaliang panahon na naglalakad ka sa rampa, iba na yung mundo eh. Parang ikaw ngayon ang sentro ng mga tao. So yung modeling na yun, pumasok talaga sa puso ko. Parang gusto ko yun ah. Kaya lang, gusto ko subukan sa Manila. Ngayon, ayaw ng mga magulang ko kasi that time, magulo yung Manila eh. So ang nangyari is that ayaw ng nanay ko. Sabi ko, Nay, susubukan ko lang. Pag wala, balik naman ako. Sabi niya. Mag-ingat ko doon. Ayoko pumunta ka doon. Number 1, galit sila sa mga mistiso. Pangalawa, baka mapikot ka. Sabi ko, Mami, hindi naman ako maglalayas. I'm just going to try. So, ayaw niya. Pumunta talaga ako. Nag-ipon ako ng pera. Nagbarko ako. Pagdating ko sa Manila, meron akong kakilala doon ako nag-rent. Walang nangyari. Yung hinanap ko, wala pa kasi yung mga Google noon, lahat. Uwi na lang siguro ako kasi wala na. At least nakabakasyon ako ng Manila kahit pa paano. Na-experience mo? The day before uwi ako, sabi ko, gusto kong sububok ng kahit na disco sa Manila para masabi ko rin na nakatikim ako ng disco sa Manila. Hindi ako makabayad sa entrance, mahal eh. Sabi ko sa kaibigan ko na may-ari ng bahay, pahiram naman ng pera. Sabi hindi mo na kailangan, hanap ka lang ng Bisaya na waiter. Mapapasukin ka. Sige nga, subukan ko lang. Pag wala, alam mo na, pumunta ako, meron nga nakilalang waiter. Tapos, Bisaya. So sabi ko, bayad. Pasukin na nun ako para hindi naman tatagal eh. Gusto ko lang ma-experience. Sige, ako na bahala. Pinapasok ako. Eto ngayon may lumapit sa akin. Maliit na tao. Sabi ko na,
Sabi ko, kung pipick upin ito, baka may pick up lines ito. Kasi gay siya eh. Inaantay ko kung anong sasabihin niya. Sabi niya sa akin, excuse me, are you a model? So sabi ko, why are you asking? Parang kunyari, hindi ako interesado. Pero yung heart ko parang, May nagtanong. Nagtanong about if I'm a model. So ibig sabihin, baka dating ko model eh. Model so, ka. masaya na ako. Oh. Sabi niya, I see. Kasi kung gusto mo mag-model, para sa akin, bigyan kita ng card. Puntahan mo ako bukas. Sabi ko sa waiter, binigyan ako ng card. Sabi niya, swerte mo naman. Sabi ko, bakit? Sabi ko, ano ba itong nakalagay dito? Jose Moreno. Sabi ko, sino ba yun? Sabi niya, Pitoy Moreno. Sabi ko, yung Pitoy Moreno na ano? Sabi ko, oo. Ibinigyan ako ng card. Sabi ko, puntahan mo bukas. Baka wala naman, Baka eme-eme. Oo, baka yun lang eh. So the next day pumunta ako. Punta ako sa shop niya. Tamang-tama, nandun nga mga models, nagbibihis na sila. Good thing you came, sabi niya. Magbihis ka na. Wala akong alam, bihis na, barong. Kasama ko nun si, I think si Edu Mansano pa. Sabi ko, saan tayo pupunta? Ito ngayon si Altatan. Sabi niya, hindi mo ba alam saan tayo pupunta? Diretso kami sa Malacanang. First show ko sa Malacanang. For President Marcos and Imelda. Sunod-sunod lang ako, parang na-culture shock ako. Sabi ko, wow. From White Gold, Cebu to Malacanang. Tapos binayaran ng 1.5. Malaking bagay from 50 pesos to 1.5. 1981. After the show, sabi ni Peter, bukas ulit ha. Tsaka the next day, tapos sa gabi. Oy! Tingnan niyo Galing, ha? sabi ko, wow. Sabi ko, hindi ko na kailangan umuwi nito kasi may pera na eh. Hindi na ako umuwi. Sinabi ko sa mami ko na dito na muna ako, model. Pinabayaan ko yung pag-aaral ko in short, which is not a good idea. Yun ang naging umpisa. Nakarent ako ng room, show. Tapos later, nakilala ko ng ibang mga designer. In-invite na ako so Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na, bumiyahe na ako. Tapos pumasok yung mga commercials, di ba? Marami kong ginawang commercials, mga 50 plus noong that time. So self-supporting na ako noon. Yung mama ko, natuwa siya kasi lumalabas na ako sa mga magazine. Magazine. Merong Mr. and Miss Cover, ganun. So tuwang-tuwa siya nangyari sa akin. Ako naman, yung sa nangyari sa akin, I got so engrossed with what was happening. Hindi na ako nagsisimba, hindi na ako nagdadasal. Ay, nakalimutan mo na ang Oo, Diyos. nakalimutan ko. Dahil doon sa fame. Nakalimutan kong magpasalamat na dahil sa kanya actually mga nangyari. Eto na ngayon, after the commercials, pumasok na yung movies. Paano nagsimula Oo. ang karera ng isang Lito Gruet sa showbiz? Marami nag-alok sa akin ng movies, hindi ko alam anong gagawin ko eh kasi wala akong manager noon. Unang na yung Shake Rattle and Roll. Lumapit sa akin si Douglas Ciano, nag-create sila ng Athena Production from Regal. Gumawa kami ng first Shake Rattle and Roll. Ano ba ang mga pelikulang nagawa mo? Gaano po ba karami? At ano ito? Hindi naman gaano, no? Meron din ako nagawa mga comedy. Tapos, nung bandang huli, pumayag na rin ako sa mga sexy roles. Merong nag-alok sa akin. Wala akong matinong manager. Hindi ko alam sinong lalapitan ko. Kasi kailangan pag nasa showbiz ka, professional ka talaga. So, merong mga that time na tumigil na yung mga offers sa akin. Pumasok na ngayon, baka mag-sexy role ako. So, pumayag ko. Basta wala lang yung pene noon or mga bold. Kasi uso na mga pene during That that time, time. kaya pumasok sa ganun. Sa totoo lang, pinagsisisihan ko kasi wala talaga sa puso ko yung ganun. In truth, may mga movies akong ginawa na hindi ko pinapanood. Bakit po ninyo ayaw panoorin ang mga pelikulang ibang nagawa po ninyo? Kasi I come from a religious family, no? Catholic yung family ko. Yung moralidad na tinuro sa amin ay siyempre nasa puso ko, nasa isipan. Tulad ng ibang mga artista, lalo na yung mga nangangailangan, kapit patalim na sila, kahit anong role papayag na sila. Ako naman, dumating sa point na sabi ko, kailangan ko rin na sumikat ng konti, ganun, kahit na wala akong manager. So, pumayag ko sa mga roles na hindi ko talaga pwede pagmalaki. Ito yung paghuhubad. Yung pagiging sexy. Wala Pagiging naman talagang sexy. hubad na hubad. Hanggang saan yung pagpapasexy po? Ako, konti, kita lang ng katawan, yung sexiness kasi is more on the story, hindi yung bad, Pero may mga offer sa yung hubad. Oo, hindi May mga offer din sa yung pene. Oo. Prangkahan na lang. Oo. Ano nangyari ron? Wala, hindi ako pumayag. Except yung isa nun, si Marilu Diaz-Abaya with Regal Film. They offered me yung lead role with Barbara Benitez. Okay. So, meron akong ginawang movie with Sarito Solis, Chanda Romero, sila for Marilu Diaz-Abaya. Hindi lang talaga pumutok yun kasi yung nirelease yun same time sa EDSA Revolution, sa People Power. So, from that time on, meron na ibang mga sexy roles na ginawa ko. Sa totoo lang, hindi ako namamalinis, no? Pero wala talaga sa puso ko yun. Pero may tatanong po ako, bakit ng mga panahon na yun, ng mga sexy movies ang mga ginagawa ng karamihang artista, ay nagsisipag-droga sila? Biktima din ako niyan. Babalik muna tayo dun sa time na paangat na Paangat ako. na yung karir mo. At panahon na yun, normal na yung
pagdadrag sa industriya. That was the time, the 1985, 86. Pasikat ka na nun. Oo, 85, 86. Na pumutok yung shabu, no? Kahit saan ka pumunta that time, sa industriya talaga apektado. To the point wherein kung hindi ka nagdodroga, ikaw yung abnormal. Parang magtataka sila bakit hindi ka nagdodroga. Ganon kalala. Ganun kalala. Ngayon, sa isang production, hindi ko lang sasabihin kung ano, from director to assistant director, cameraman, soundman, makeup artist, utility, catering, lahat yan. Nagdadrag sila. Ibig sabihin, kapag maggigiling ang camera, magdadrugs muna o after the... Or hindi, ibig sabihin, kanya-kanya sila. But then, deadmahan, syempre. Na. Actually, yung pumunta tayo kay Senator Lito Lapid, yung pinaka-last movie ko before, kasi lulum na ako sa droga. Lulum ka na sa droga, no? Seryoso ito eh, hindi biro. Mag-ingat kayo sa mga anak ninyo na huwag silang tubikin ng droga kasi napakahirap po ng buhay, nasisira ng buhay ng buong pamilya. Kaya nga itong tinatawag namin battle against ignorance. Yung ignorance kasi, dyan tayo mapapahama. Kasi kung kulang ka sa awareness, kulang ka sa kaalaman, consequences sa mga choices natin na hindi maganda, masarap nga, masaya nga, pero ano yung kapalit nun na consequences? Yun hindi natin iniisip kasi. Ayun. So ngayon, ang nangyari is, yung pinaka last movie ko was Akyat Bahay Gang with Senator Lito Lapid. Pinunta natin si Senator Bong Revilla, si Senator Robin, pinunta natin. Ito nga si Senator Lito Lapid. So nagkita kami, sabi ko, Sen, sabi niya, oh Lito, kumusta ka na? Uy, sabi niya, mukhang okay ka na. Sinabi niya kasi, anong ginagawa mo, nakakatuwa. Sabi niya, sabi ko, Sen, happy ako nakikita tayo. Pero sabi ko, pero nahihiya rin ako kasi sa ginawa ko noon. Sabi niya, oy, mga kasamaan, ito si Lito. Sabi niya, ko alam ng lahat na nagdroga ako. Pero, asal na sila sa akin. So ang ginawa, pinatay ako kagad in short. So natawa si Sen Lapid. Sen, sana nanonood ka ngayon. Napaka-unprofessional ko na. From that time on, nagbago na ako ng career. Showbiz, naging bisyo. Bumaliktad na. Nag-full-time na ako sa bisyo. Wala eh, kahit saan ka sa industriya, talamak na talaga yung drugs. That time, wala nang gusto kumuha sa akin. Kasi unang-una, sirang-sira na ako. Kumalat na nag-drugs ako. Ilang beses na ako nahuli yata that time. Twice na that time. Out of total of 5. Nahuli ng... Police. Nakulong ka? Na-detained ako. Saan? Meron Santa Ana, meron sa Station 5 sa United Nations. Cagayan de Oro, yung front page ako. Yung dati, yung pamilya ko proud na proud sa ako. Ngayon, front page ako na ano. So, Nayang-hiya ka rin sa sarili like a mo. long story short, kinarir ko na yung drugs ko. So, yung mga... As in, kinarir mo talaga, ha? Kasi kung dating mga kasamahan ko, yung nagmo-model ako na puro mga politician, mga royalty, yung mga social sa mga mayayaman, yung mga iniikutan mo na mga tao, puro na mga kriminal. Tapos, minomonitor ka na ng pulis. So, dumating ng punto, wala na akong trabaho, wala na lahat, wala yung bahay ko, wala yung kotse ko. Paano nawala ang bahay mo? Saan yung bahay mo? Tumira ako sa BF Homes, naibenta yun lahat. Wala lahat, wala ng pera, lahat ng ibenta ko na. So, minsan, pag gutom ako, nag-shoplift ako para makakain. Anong naramdaman mo? Yeah, syempre, pero manhid na ako. Ibig sabihin, hindi yung tipong masasabi kong sising-sisi ako na hindi ko na uulitin. Hindi. Pag nasa droga ka, manhid ka. Nahihiya ka pero Ang manhid ka. pinaka-priority mo, pinaka-Diyos mo is droga. Ipagpapalit mo yung Diyos, ipagpapalit mo yung pamilya mo, ipagpapalit mo yung karir mo, lahat para sa droga. At So, yun ang ginawa mo? yan ang ginawa ko. So, umabot ang punto na naglalakad na ako sa kalye, natutulog na ako sa luneta, tapos subukan ko na magkalkal sa basura kasi gutom na ako. Hindi ako nagagawa ng paraan eh. Kasi dati, minsan, magiging madiskarte ka. Isipin mo dati, model ako ni Pitoy Moreno. Ngayon, naghahanap ako ng mga bote sa mga kapitbahay sa mga squatter, no? Kasi may bote ng Coke or Pepsi. Ang nakakawis yun, di-deposit ko. 5 piso na yun, deposit. Pinapatulan mo na talaga. So yun na 5 piso yun. 2 Spanish bread na yun. Medyo okay na yung almusal ko. So ang problema ko na naman, ano yung kakainin ko yung next meal? So minsan hindi ako nakakadiskarte. Minsan nakakahanap ako sa kaibigan na yung tutong ng kanin na nilalanggam na. Pinapagpag ko lang yung langgam, tapos may toyo, sinasawsaw ko sa toyo. Yun ang ulam. Dumating sa punto ng buhay mo yan. At saka hindi lang, nagbukas ako ng mga malalaking basura, no? Naghahanap ako ng pagkain. Mga tinapon na fast food. Pinapatulan ko yun. Ano nung dyan, yung nakakainin ko. Kung ganun kahirap ang buhay mo, kumakain ka sa gitna ng basura, kumuha ka ng pagkain sa mga basura, saan ka naman kumukuha ng pambili ng droga? Diskarte rin, nakaw, pangloloko, mostly nakaw. Saan ka nagnanakaw? Kahit saan. May mga kapwa ka na ba artistang ninakawan mo?
Artista hindi. Kasi mga barkada ko noon, mga kasama ko yung sa droga, pero that time may pera pa ako. Yung dumating na ng punto na wala na lahat sa akin, hindi ako naghalubilo na sa mga at saka mga model, lumayo na ako. Siyempre nahiya na ako. Dahil madungis na ako eh. Parang taong grasa na. Parang papunta na ako doon. Mapunta ka na Kaya sa taong grasa. napaka-special para sa akin ngayon, yung mga tao tulad ni Brandy at yung mga na-rescue namin. Kasi nakaranas ako ng buhay na gano'n. Na kahit na panandalian lang, paano mabuhay sa kali? Hindi madali. Ang pinakamahirap dyan, hindi yung gutom eh. Yung gutom, pwede mong tiisin eh. Pwede nasa utak mo na parang desperado ka at saka emptiness, parang wala ka ng kinabukasan. Parang wala ka ng bilang. Wala ka na. Napaka-worst ka na. Desperation ka na. Tsaka deprived ka na, yung parang wala ka ng pag-asa. At dumating sa punto ng buhay mo yun. Yeah. Yan ang nararamdaman ng mga nasa kulungan. Parang wala na silang pag-asa, di ba? Matindi talaga yung droga. 5 beses ako nakuli, binubugbog ako ng pulis. In fairness, no, sa mga maraming mabubuting pulis. Meron talaga. Pero di ba nila alam na artista ka? Alam nila. Na binububugan nila, na nagnakaw ka, na artista ka? Yung pinanggit ko na nag-shoplift ako nun sa Robinson's Ermita. Buti na lang, yung pinaka-chief head nila, namukhaan ako. Dinala ako dun sa office at sinabi na, di ba artista ka? Sabi ko, oo, noon. Sabi niya, ba't mo ginagawa yan? Sabi ko, wala lang. Sabi niya, trip mo, no? Sabi ko, oo, ganun. Pero actually, hindi trip yun. Nagugutom ka. Gutom ako. So anyway, ganun naging buhay ko. Wala na akong direksyon, wala na akong anak buhay. Wala akong nakikita. Wala ka ng patutunguhan. Yun. So parang ganun. Paggising ko, di ko na alam yung gagawin ko. But syempre, pag may pagkakataon na magkapera, drogang pinakauna Saan ka talaga. nakatira na niya nung mga panahon na yan? Iba-iba. Punta ako sa kaibigan or mga kamag-anak, pero 1 day, 2 days lang doon. Kasi ninakahon sila eh. Pag tumalikod ka, tsaka meron kong mananakaw, nanakawin ko. Nagawa mo yan? Oo, syempre. Na tinulungan ka na, pinakain ka na, ninakawan mo pa? Ganyan ang mentalidad ng isang addict. Wala nang moralidad, wala na yung hiya, wala na yung integridad, wala na lahat yun. Kaya dapat maintindihan ng lahat na ang tao nagda-drugs, nagbabago talaga. Yung mga konsentidor ng mga magulang na hinahayaan nila ang mga anak nila o mahal nila sa buhay na patuloy lang mag-drugs, hindi sasabihin, kaya naman niya eh, or functional naman siya eh. Unang-una, hindi nila iniisip na, number 1, krimen yan. Ngayon, ang problema sa mga magulang, kapag hinahayaan nila at may mangyayari, hindi nila iniisip, kakatok na sa bahay nila. Damay na na yung buong pamilya. Pangalawa is that kapag nagda-drugs ka, unti-unti mo sinisira yung pag-iisip mo. Hindi lang yung kalusugan mo, ang pag-iisip mo. Kasi ang mga toxins, mga poison na nandyan sa drugs, punta sa utak. Kaya karamihan sa mga kilala natin na pumasok sa droga, dating mga artista, palaboy-laboy na rin. Bakit? Tinamaan sila sa parte ng utak na sabihin natin malala ang pag-iisip nila. At nangyari ito kay Brad? Nangyari rin kay Brandy, unfortunately. Ako naman, sabi ko na swerte ako na, and some people, na siguro hindi ako tinamaan sa parte ng utak na sabihin natin ganun. Pero tuman talaga ako sa hirap. So, malaking leksyon ito sa akin. In the end, ngayon na matino na ako, bumalik na ako sa Panginoon, di ba? Binigay ko yung sarili ko. Dito ko lang nalalaman na ang lahat ng nangyari sa akin ay dahil para sa isang purpose. Para magagawa ko yung ginagawa ko ngayon. Kasi kapag hindi ko naranasan yun, lahat ng hirap, lahat ng pangloloko, lahat ng mga sakit, yung time na nasakali na ako for a while, hindi ko ma-appreciate yung mga ginagawa ko ngayon. In short, it's a valuable lesson intended to be able to effectively help other people in the future. Kasi yung experience is the best teacher. Yes naman. Paano mo maituturo? Kung hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi mo naranasan. At hindi mo naranasan. Importante yung karanasan eh. Nito, diretso ko lang itatanong ito sa'yo. Ang lahat na nagsisimula, may nagtuturo. Diretsong tanong, sino ang nagturo sa'yo mag-drugs? Ang drugs kasi, since high school pa yan, patikim-tikim, ganun. Natural lang yan sa mga lalaki, sa mga diba, inom, droga, marijuana, yung ganun. Pero yung sa shabu, hindi ko mababanggit yung name. Artista. Artista siya. Bulong mo nga ba sa akin? Dali, bulong mo lang sa akin. Hindi ko sasabihin. Dali na. Crush ko yun! Diba? Siya nagturo sa'yo? Yeah. Pero, never ko siya ipagsisisi ngayon because choice ko yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin, bakit mo itinuro sa akin to? Bakit mo ako pinatikim? Kasi choice ko eh. Umayag ako. Pero, again, hindi natin pwedeng pagsisisihan yung mga taong nagturo sa'yo. Ikaw mismo, umayag ka. Kumakain sa lansangan, kinakain ang mga tira-tira nang hindi niya kilala kung sino ang kumain nun. Mula sa basurahan, nabubusog ang kumakalamnat yan. Pero, paano
Paano nga ba nakabangon ang isang magnanakaw, ang isang manluloko, ang isang taong halos taong grasa na noong mga panahon na yun? Paano naging isang matinong tao, ang isang taong nalulong sa bisyo at muntik nang hindi niya makilala ang kanyang sarili bilang isang tao? Paano ang pagbabago? Paano nagsimula ang magandang kwento ng buhay ng isang Lito Gruit? Tulad ng sinabi ko, pag isang tao ay addicted na, iba na yung prioridad na sa buhay. Again, dahil powerful poison ang tinitake natin araw-araw, dumating ang point na kasakit ako. But bago ko nagkasakit, grabe na yung ginagawa ko kasi pati yung tatay ko, namamatay na siya noon, hindi na lang ako nakakabisita sa kanya sa ospital. Alam mo na siya nasa ospital, di pa siya binibisita. Saka yung alam kong mamamatay na siya, inuwi na siya. Sinabihan ako ng mga magulang ko, ng mga kapatid ko rather, na Lito, sabi niya, huwag ka nang umalis sa bahay kasi hindi na ito tatagal. I-score ako. Alis ako, babalik ako kaagad. Ngayon, pager pa yun. Sabi na, Lito, umuwi ka na kasi di na talaga tatagal, hindi mo maaabutan. Ang problema lang kasi, ito yung utak ng isang addict. Meron pang pagkakataon na maaabutan ko na buhay pa. The last moment, hindi pa ako pumunta. Alam kasi ng mga drug users, lalo na sa shabu, kapag bumalik yung runner at wala na yung tao, ubus yun, hindi na may babalik yun. So, Ang tawag doon, istapa. Oo. Istapa ka na. Istapa na. So, tinimbang ko, droga or yung konting panahon na lang ng tatay ko. So, I made a decision. Pinili ko na mag-antay. Okay. Ginabayaan ko yung daddy ko sa blood. Yan, aabutan ko pa rin yun. Pagdating, ang tagal dumating, imbis na umalis ako, tumira pa. Mas inuna mo yung pagdodroga Oo, kaysa dun sa mga matay ng Siyempre, tatay. pagdating sa yung tatay ko. So, alam ng mga kapatid ko anong ginawa ko. Sa cremation, wala rin ako. Dami kong ginawa na sabihin mo na di ko maisip magawa ko ngayon. Pero nagawa ko dahil sa droga. The last straw was yung nanay ko na umaasa lang sa pension, SSS tsaka veterans. Kaan lang yun. Yung pera niya para panggamot niya. Parang nalubahan na yung sakit niya. Ninanakaw ko pa yun. Napakasama. No, talaga. No. Pero para sa akin, hindi ako masama eh. Nung mga panahon. I need it eh. So nagsisinungaling ako, sabi ko sa nanay ko, ako nagbibili ng gamot. Alam naman niya na hindi ako babalik. Sabi niya, iho, wag na lang kasi meron tayong mautusan. Sabi ko, hindi ako na lang. Balik ako kagad, promise. Kukunin ko, hindi ako babalik. 1 week, 2 weeks, hindi ako babalik. Lang pakialam kung kasakit siya, ganun. So one time, bumalik ako dun sa bahay ng tito ko kasi dun tumira, Tony Rojas, no? Kasi ng mama ko. Kinausap ko niya ako dito. Alam mo, hindi ang sakit ang papatay sa mama mo, ikaw. Sabi ko, bakit naman dito? Kasi hindi mo lang alam. Tuwing aalis ka, nag-i-enjoy ka, nagdodroga ka, siya nag-aalala bilang isang nanay. Nag-aalala siya, buhay ka pa, kung kumain ka, nakapagbukas niya ng TV, nakabulagta ka na lang, nabalita na, napinatay ka na. Yun ang mga hindi siya makatulog. Yan ang papatay sa nanay. Nagkakonsensya na ako. Sabi ko, siguro Lord, panahon na. Kasi meron na akong hypertension, borderline diabetic ako. Nagda-diaper na ako kasi umuihi na ako ng kasi nagkaroon ako ng cystitis, yun ang bladder inflammation. Na pag inatake ka na, mamagay yung bladder mo, yung testicles mo. Tapos pag nawala yun, lalabas na yung ihi. Ang hindi ka Hindi mo nararamdaman. malapit ka na sa kamatayan. Ganun. Nagka-gout din ako. So, nabubulok na talaga physically. That was the time lang na sinabi ng uncle ko na subukan mo naman mag-rehab. Sabi ko, yung naniniwala ng rehab eh. Mas matalino ako sa rehab. Anong maitutulong ng rehab sa akin? Sa lahat ng naranasan ko, hindi nga ako nagbago eh. Paka-rehab. Rehab pa kaya? Pero pinagbigyan ko na, sabi ko, sige, susubukan ko. Pero deep inside my mind, alam ko paglabas ko, Babalik ka uli. Siyempre, yan ang mentality ng addict eh. But nung pumasok na ako, doon na nagsimula magbago lahat. Kasi nakikita ko na yung sarili ko doon sa mga kasamahan ko. Anong nangyari sa nanay mo? Eventually, namatay na siya. Nasa rehab ako. Hindi ko na siya nakita. Namatay ang tatay mo nang dahil sa sama ng loob sa iyo. Namatay ang nanay mo nang dahil niloko mo. Bilang isang anak, sa ngayon, anong nararamdaman? Siyempre, pinaglalaban ko yung guilt na yun kasi naging rehab director ako eh. After pinasok ako, nagbago na ako. Parang wala na yung droga sa isipan ko. Malayo na ako sa mga taong nakikihalubilo ako noon, di ba? Nakakapag-isip na ako. Pumapasok na yung essence ng program. Tapos binalik ko yung loob ko sa tulog. I surrender to yun na, ikaw na bahala. So unti-unti binago niya lahat sa akin. To the point yung sabi ko, gusto ko palang tumulong kasi nakakatulong ko. Tuwing magsasalita ako, nakikinig yung iba. Kasi nakikita ko sarili ko sa
sa mga kasama ko dun eh. Tapos pangalawa, nakikita ko yung mga hinanakit ng mga magulang na dinadala nila yung anak nila. Lahat ng kwento nilang pagiging masama, paano sila nasasaktan sa anak nila. At yun, sabi ko, ako yan. Ginagawa ko yan, pero hindi ko lang iniisip noon. So, unti-unti nabago ako. Tapos, sabi ko, magiging staff na ako. Naging 11 years ako center director. Sa DARE. DARE sa Cavite. Pag naaalala mo ang nanay mo at tatay mo, ano ang sinasabi mo? Kaya sabi ko, how I wish lang na makikita nyo ang ginagawa ko ngayon. Na nahihinayang ako na kung itong ginagawa ko ngayon, wala sila dito. Otherwise, alam ko magiging proud sila sa akin. So after naging rehab director ako, nagiging drug abuse resource speaker ako. So after 16 years of being a severe drug addict, 24 years na ako clean. Sabi ko ni Lord, binuo niya ulit eh. Lahat ng mga problema ko, mga sira sa buhay, unti-unti pinasok niya. Pati pagpasok ng asawa ko. Asawa ko si Stella, kapatid ni Chanda Romero. Ilan ang anak niyo ni Stella? Wala kaming anak. Wala. Si Chanda, parang barkada ko yan, kapatid ko, mahal na mahal ko yan. Dari nag-alaga sa akin, down din ako. Tama-tama yung pagpunta, pagbigay ni Lord sa akin ni Stella, right at the moment when I needed a reason to continue being clean. Kasi pag ganun pa ako, parang baka paglabas, baka matukso ako, ganun. Ito na ngayon pumasok si Stella sa buhay ko. So sabi ko, ito na binigay ng Panginoon sa akin. Hindi ko na kaya itong iwala sa akin. So, tuloy-tuloy na siya. Nagtuloy-tuloy na So, 24 years, ito yung ginagawa ko. I got invited, pati sa Hong Kong. Tumira ako sa Hong Kong, pati sa mga OFW dun. Nagda-drug abuse talk ako. Ito sa mga schools dito, iniimbita ako, nag-drug abuse talk ako. Ka-counseling ako. Alam ko na bumabawi ako. Dahil ito yung purpose ng Panginoon sa akin. Hindi niya ako iniligtas para maging isang tao lang nasa tabi na walang ginagawang ano. Of course, malinis na, pero wala siyang ginagawa sa kapwa. So ito ngayon, binigay sa akin ni Lord na, sige, nagbago ka na ito. Tulong ka ngayon. Ang lahat ng tao. Ito na ngayon, no? Ito na ngayon yung Oo. battle against it. Yes. Ang lahat ng tao, isinila may dahilan. Natutumba tayo, bumabangon. Pagbangon, maraming natututunan. Lumalakad tayo sa mabato at matinik na daan. Pero pagkatapos natin masugatan, meron tayong alaalang pinagdaanan. Balikan natin si Lito. Lito ng mga panahong lulong ka sa droga, nagnanakaw ka, nanloloko ka, kung saan ka nagpupunta. Hindi ba dumating sa punto ng buhay mo na munti ka na makapatay ng tao? Wala naman. Walang violenting, Wala. pag ako nahuli ritong nagnakaw, man ako papatay kita. Walang ganon. Halos lahat ginawa ko except pumatay, mang-rape, or ibenta ko yung sarili ko. Sa akin, yung dignidad ko kahit papaano, nandyan pa rin, intact pa rin. Kasi dito kung titignan ka, lalo pa ng mga panahon na kasagsagan ng kabataan mo, guwapo at macho ka. Wala bang mga bading, mga matrona, o bading na lang na nag-alok sa'yo ng mga indecent proposal, dito ka tumira, bubuhayin kita. Meron naman. Sa lahat ng mga artista, makakaranas ng ganyan. Meron talaga. Pumayag ka. Hindi. Parang hindi ko matanggap sa sarili ko, di ba? Isipin mo, nag-sexy movie ako, parang mas okay yun. Pero yung mga may indecent proposal, hindi ko kaya yun. Hindi ko magawa yun. Sa akin kasi is like, hindi umabot sa akin ng ganun eh. Parang sa tingin ko, hindi pwede. Hindi ko matatanggap yun. Matrona. Hindi rin. Mayaman na sana ako, Morley, kung pumayag ako. Sa kabuuan, ano yung isang bagay na sobrang pinagsisihan ni Lito Gruit na ngayon ay kanyang pinagsisikapan, baguhin at ayusin? Sa mga magulang ko, na nabigo sila sa plano nila sa akin, gusto nila ako maging professional, hindi ko tinuloy. Tapos itong mga nangyari sa akin, yung dapat maging proud sila sa akin sa umpisa, bumaliktad eh, parang nahiya sila sa mga pinanggagawa ko. Kasi sabi ko sa'yo, na front page ako, no? At nagbebenta ako ng drugs noon. Magkano kinikita mo sa pagbebenta ng drugs? Wala lang sa akin, hindi naman ako professional na nagbebenta eh. Actually, lahat ng mga drug user ay nagbebenta para lang kumita ng konti, para mapalibre yung tinitira nila. So meron talaga yung talagang pinasukan maging drug dealer. Pero yung ako, pwedeng user na nagbebenta. Pero sa totoo lang, ang daming nabago sa buhay mo. Yes, yes. Sobra. Sabi nga nila, once an addict, always an addict. Hindi eh. Ibig sabihin na yung pag-uugali ng addict, yung genes na pumapasok sa nakakasama natin, is laging nandyan. It's just being able to control. So, natuto na ako na marunong ako mag-control. Kasi, for me kasi, the more I reach out to people, the more people I touch, the more students I talk to, parang nagiging accountable ako na lalong hindi ko na kaya ibigo sila. Kasi kapag dumulas pa ako at nagpe-drugs ako, isipin mo lahat yan, lahat ng naging under ko sa DARE noon na
naging director ako. Lahat ng mga naniwala sa akin, nakikinig sa akin, tulad sa ngayon, nakikinig kayo sa akin. Pag nalaman nyo nag-drugs ako, di ibig sabihin, isang tao na 24 years na malinis ay bumagsak pa rin. Ano pang pag-asa ng mga bago, diba? It's accountability. I cannot destroy the respect that I rebuilt. Sa mga nakikinig po ngayong mga nanay, tatay, lolo at lola na problemado sa kanilang mga anak o kamag-anak, may mensahe po ba kayo? Huwag niyong ibaliwala ang problema sa droga. Isang malaking pagkakamali is kung in denial kayo. No? Mayroong problema sa pamilya, gawan niyo kaagad ng hakbang. Karamihan kasi ng mga magulang ay umaasa na dadaan ng ito. Nagdadags yan, mamaya, wala na yan, di ba? Hindi yung pwedeng paggising mo sa umaga, wala na yung problema na yan. Tuloy-tuloy yan, lalala. Ngayon, kapag hindi kayo gumawa ng hakbang para tulungan ng taong yan, na ayaw rin nila tulungan ang sarili nila at iniisip na hindi nila kailangan ng tulong, darating ang point na it's either ang bagsak ng mahal nyo sa buhay ay tatlo lang. Either sa ospital, sa mental institution, sa kulungan habang buhay, or sa sementeryo. Mamamatay sila. At marami tayong mga kilala na ganun ang nangyari. Sa showbiz, liling, sa mga normal nating buhay. At kami, swerte kami na binigyan kami ng pagkakataon. At sa mga kasalukuyang nagda-drugs, may mensahe po ba kayo? Alam ko masarap yan, di ba? Dumaan din ako dyan at walang magandang mangyayari sa inyo sa ganyan. Maniwala kayo sa akin. Bumalik kayo sa Panginoon. Pag-isip lang kayo na ang ginagawa niyo ay para sa pamilya niyo, para sa kinabukasan niyo. Pwede naman mag-enjoy sa buhay na wala namang droga, wala namang alak. Lagi ko lang iniisip sa mga lahat ng pagkakamali ko, nandyan yung Panginoon para i-forgive tayo at bibigyan tayo ng pagkakataon para magbagong buhay. Tulad sa Isaiah 44 verse 22, ang sinabi ni Jesus Cristo na, I have swept your offenses like a cloud, your sins like the morning mist. Come back to me because I have redeemed you. Ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan mo, mga pagkakamali mo, winalis na niya yan. Wala na yan. Panibagong buhay ulit yan. So for me, wala na akong guilt, wala na akong pagsisisi because now I believe, kahit na yung mga pangit na nangyari sa akin, sinadya yun ng Panginoon para magbago. At para makapagturo ako at makapagtulong ako sa mga tao. Mensahe mo sa mga gumagawa ng drugs, sa mga pusers, sa mga drug lord. Well, alam ko negosyo yan. Sana naman, ang effort ninyo para gumawa ng isang negosyo, para makasira sa tao, pwede nyo naman gawin ng isang hanap buhay na legal, na hindi nakakasira at nakakatulong. It's just a matter of perspective na divert nyo lang yung effort nyo sa paggawa ng mga illegal na droga dun sa mga magagandang mga, sabihin natin na hanap buhay. Buhay ang sinisira. Hindi lang isang tao. Marami. Buong pamilya. Ang dami namin na pag-usapan tungkol sa droga, tungkol sa buhay na kanyang pinagdaanan. Balikan naman natin, may balak ba kayo bumalik sa pag-aartista? Sa ngayon, alam niyo, pumapasok sa isip ko yun. Kasi, yung pinagdadasal ko kasi sa Panginoon, Lord, sana may balik niyo lahat sa akin ang nawala sa akin. So ngayon, binabalik na. Naka-commercial na ako ng dalawa. Meron akong magazine over, meron akong tutorial, meron akong fashion show na parating. Halos lahat na except TV. Gusto ko maranasan ulit yun. Sana, magandang project, baka. Pero going back to it, as a profession, hindi na. Ito na yung career ko. Ito na yung binigay sa akin ni Lord. Hindi ko pwedeng Speaking of bigay ni Lord, ang Buy Foundation ay regalong ibinigay ng Panginoong Jesus na buhay kay Lito Gruit. Paano mo pinangangalagaan ang Buy Foundation? Unang-una kasi, yung Buy Foundation, ang president ito is Pastor Ronnie Okay. De Los Santos. 3 pastor ang mga founders nito eh. It was created to help the lonely, broken, wounded, and hurting people. So in general, hindi lang addict, hindi lang mga taong nasa kalye, pwede mga street children, pwede mga deprived families, ganun, mga victims of calamities. Pwede siyang malaking scope niya. Pero ngayon tumututok tayo sa mga tao tulad ni Brandy, ganun. Immediate ang need niyan. Inalok ito sa akin ni Pastor Ronnie na if I wanted to be the executive director. Sabi ko, ano gagawin ko dyan? Sabi niya, madali lang. Tutulong tayo sa lonely, broken, wounded, and hurting. Sabi ko, gusto ko yan. So itong Battle Against Violence Foundation, ito, tumutulong kami. Pero kailangan din namin ng support kasi malaki yung expenses, di ba? Mahirap mag-sustain ng mga taong ni-rescue namin kasi kulang ang funds talaga. Paano naman ang mga ordinaryong tao makakatulong para sa Buy Foundation? Well, big amount or small amount, hindi mahalaga yun eh. Ang importante galing sa puso. Wala namang sinasabi na ito, malaking donor ito, special ito. Ito, maliit lang. Hindi. Lahat yan pantay-pantay. Kung galing sa puso nyo, talagang tatanggapin namin. At lahat yan may kapalit na resibo na galing sa BIR, no? Official Donation Receipt. We are SEC registered
registered and we are accredited by the Cebu City government. Legit kami. Meron kaming website na pwede niyong puntahan, battleagainst.ignorance.com, para makita niyo yung mga ginagawa namin. Pero most important is sana we can touch your hearts. Pero because I'm sure si Morley will be showing you also yung mga natulungan namin, tinutulungan namin hanggang ngayon. Yung bahay nila, yung pagsan sila tumitira, yung mga gamot na iniinom nila, mga pagkain, mga personal necessities, yung mga professional help na inaalok ng Safe Haven din para makatulong sa amin. Ang GCash number ng Bio Foundation is 0915-840-8151. Kumusta na po si Brandy? Naku, happy tayo. Diba? Because hindi namin ma-express ang happiness natin. Seeing somebody who was at their worst, ngayon improving. Ang laki ng improvement, wala pang 4 na buwan. Nakikita niyo yung story ni Brandy. Napakaganda na niya. Hanggang ngayon, nandyan, bakas pa sa mukha niya yung kagandahan niya. Tsaka, kukumpara niyo sa kung paano siya noon, masasabi niyo na meron talagang Panginoon. There is always hope. And yan talaga ipinaglalaban natin. Habang may buhay, talagang may pag-asa. Nagawa namin, tungkulin namin sa Panginoon, yung promise namin sa Panginoon, tutulong tayo. Ang taong may malinis na puso, gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Ang taong may malinis na puso, malinis din ang kanyang hangarin sa bawat isa. And thank you so much. Yeah, you're most welcome. Alam, nakilala ko na yung taong may malinis na puso. Maraming salamat. Marami na naman po tayong natutunan. Thank you so much sa lahat po ng mga tumututok sa aking vlog. Muli, ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo, Nabubuhay ka saan? Panig ng mundo. yun na yun! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito